Mga evacuee sa Canlaon City hinatira ng pansamantalang kabuhayan matapos maapektuhan ng kanilang kita dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Sitwasyon ng ating mga inilikas na kababayan, inalam ng Office of the Presidential Assistance for the Visayas, si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Dumating sa Jose Cardenas Memorial High School si Undersecretary Terence Calatrava ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas kung saan sinamahan siya ng alkalde ng Canlaon City na si Mayor Jose Chubasco Cardenas. Personal na inalam ng OPAV ang sitwasyon ng mga internally displaced persons o IDPs. Ayon sa LGU ng Canlaon City, nasa 3,000 mga individual ang patuloy na apektado ng sitwasyon ng bulkan na nasa alert level 3 pa rin hanggang ngayon. Pinasinayaan din ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang isinagawang distribution ng financial assistance ng Department of Labor and Employment Region 7 ng nasa 1,400 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged workers o TUPAD program. As we know that last December 9, there was an eruption in Canlaon City, and one of the target of TUPAD na program na to is kanang victims of calamity, and in line with Canlaon, they were doing declogging of canals as well as itong ash flows ginalimpyo nila, and as well as itong environmental management. Those are the works that being already been done by the beneficiaries. Isa sa mga nakatanggap ang magsasaka na si Nanay Evangeline. Aniya, hindi na nila naaasikaso ang kanilang sakahan dahil sa ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone. Salamat yun, President, nga nanghatag na mo og hinabang kay nga no dako jud kay nagikatabang namo. Daghan jud kay salamat. Ayon sa DOLE, Region 7, nasa mahigit 600 beneficiaries pa ang kanilang isinasa ilalim sa profiling para masigurong lahat ng makakatanggap ng financial assistance ay ang mga tunay na nangangailangan. Mula sa lalawigan ng Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.